our next session, we're going to explore po how yung mga nasa government or yung gobyerno natin na ipapasok or na i-integrate ang mga programa nila to help our returning OFWs like you turn their experiences abroad into new opportunities. Dito mismo yan sa ating bayan. Kasi hindi naman tayo forever mag-a-abroad. Sino dito forever mag-a-abroad? Forever and ever and ever. Sir, kayo? Hindi, di ba? O, wala na nagtaas ng kamay. Kasi syempre at the end of the day, gusto natin bumalik sa ating sariling bansa kung saan tayo may pamilya, di ba? Dito tayo lumaki at dito na rin tayo mamamatay. Dahil ito ang ating bukod tanging bansa. So dapat, importante, may maipundar tayo. At importante rin is magkaroon din tayo, if ever, ng negosyo. Ayan. So in this session, maririnig natin ang inspiring na kwento ng ating mga dating OFW na successfully nakabalik na po sila and they were able to transition yung mga buhay nila at trabaho dito mismo sa Pilipinas, hindi na po abroad, okay? So get ready everyone to feel motivated and be inspired. Alam ko po, laging sinasabi, ang mga OFW ang bagong bayani. Pero sa totoo lang, ako po, wag po kayo magagalit ha, sa totoo lang, for me, ang mga negosyante na pumili na dito sa Pilipinas magnegosyo para magbigay trabaho at tumulong sa kanilang pamilya at ibang tao, kayo rin po, napakalaking tulong ninyo and kayo rin po ay heroes. So let's all give ourselves once again a big round of applause. Simulan na natin ang ating pag-usapan. Mga true stories ito ha. So let's begin. Mga go negosyantes, ready na ba kayo? Ready, okay? Ulitin natin. Mga go negosyantes, ready na ba kayo? Perfect! Yan ang gusto natin. Okay, from the National Reintegration Center for OFWs, Department of Migrant Workers, we have with us this afternoon no other than Director Andrea Luisa Anolin. Let's give her a big round of applause, please. Director Luisa, thank you so much for joining us. Please have a seat. Next one, we also have from OFW Reintegration Program, beneficiary of the grand winner, Likhang Marino 2025, Miss Kenneth Kier Fernando. Let's give a big round of applause, please. Miss Kenneth, do I call you Miss Ken? Miss Kenneth, how do you want to be called? Miss no, Ken. Miss Ken, let's give her a big round of applause. Okay, I am so honored na makasama po kayo because kayo po mismo ang may hawak ng mga kwento na who will help everyone here to be inspired. So siguro, let's start po to describe, ma'am, ano po yung pinakaginagawa ng departamento ninyo para maintindihan po ng audience natin. Sige po. Thank you very much for giving us the opportunity to share what we do sa Department of Migrant Workers, especially pagdating sa reintegration. So your question is, ano ba ang ginagawa ng Department of Migrant Workers on reintegration? Unang-una, gusto namin ipaabot sa lahat ng mga OFWs at sa pamilya na ang pagbabalik sa Pilipinas ay kasing importante nung pagpaplano na umalis ng Pilipinas. Kasi minsan po, or mas madalas, ang binibigyan natin ng pansin at pinagtutuunan natin is kung paano umalis. Pero hindi po natin ganun pinagpaplanuhan at pinaghahandaan kung papaano po tayo babalik ng Pilipinas at mamumuhay dito ng maayos, maginawa at saka matatag ang buhay. So yun po yung ginagawa namin sa Department of Migrant Workers. Kung kayo ay tinutulungan ng Department of Migrant Workers na umalis at maghanap ng trabaho sa ibang bansa, ang gusto rin po namin ay may pamahalaan at may gobyerno na aalalay sa inyo once kayo ay mag-decide na umuwi na ng Pilipinas at magnegosyo o kaya maging empleyado or kung ano man yung plano nyo pagbalik ninyo dito sa Pilipinas. I love that message. Kasing importante ang pagbalik sa Pilipinas as when you were going abroad. How do you want me to also call you, ma'am? Is it Director Andre or Director Luisa? Which one? Director Ande. Ande. Ande, yes. Ande. Director Andre tayo lahat, okay?
Parang yan yung tinatawag nila, di ba, pagkasal. Kasing importante, hindi lang puro kasal, yung wedding lang. Importante din yung marriage. Kung paano kayo magsasama. Ito naman pagbalik. Thank you for that. Okay. And of course, we have Ms. Can over here. Simulan ko na yung sayo. Diretsuhan na tayo. Yung storya nyo po. Yan yung importante, I think, na kailangan malaman ng ating mga kababayan. First po, thank you po sa pag-invite sa akin dito sa napaka-prestigious na event. And unang-una po, ako po ay isang dating seafarer. And ako po Saan ay... tayo na nag-seafarer? Pwede po ba magitin yung company? Yes, but I mean saan lumalayag usually? US and Asia Port po. So malalayo, oo. Yes po. How many years? For 3 years po. 3 years. Okay, continue. Then, I've been repatriated po nung last November din po. Ako po ay naoperahan sa aking gallstone. So, may mga kaibigan po ako na nakapagsabi na pwede ako mag-umpisa ng sarili kong negosyo through National Reintegration Program sa DMW. So, once po, nung nagpunta po ako ng DMW regional namin sa Nueva Ecija, last day po ng pasahan ng Likhang Marino, then luckily po, napili po ako sa top 12 at maswerteng nanalo sa Likhang Marino 2025. Yung Likhang Marino, ano yun? Competition po ba yun? Can we talk about it? It's also part of the reintegration program that DMW offers to our returning OFWs as well as our active OFWs. It's actually a business plan competition. Nag-submit Yes, ng business and plan. Likha is actually linangin ng kakayahan sa kabuhayan award. So si Kenneth joined the Likhang Marino for seafarers ito. At fortunately, isa siya doon sa mga napili, doon sa top 12 finalists. And they had the chance to present yung kanilang mga business plan. Wait, gusto namin malaman, Director Ande, ano yung business plan na yon na nakasama sa top 12? Salon business po. Salon business, nagpresenta ka ng salon business. Yes po. And hindi pa siya nagagawa, ha? Idea pa lang to and yung business plan pa lang. Para lang kaalaman ninyo na we have this kind of institution that supports this. So, I think marami nag-pick ng curiosity dito na, teka lang, paano kami makakapasok dyan? Some might be hearing this for the first time because this is so important, the work that you do. How do they get connected? Or meron ba in each city? Paano ba? Sige. Unang-una, yung salon ni Kenneth, from the business idea that she submitted at that won her the national Likhang Marino, naging siya yung Likhang Marino national winner. And she won, pwede ko bang manggitin? Magkano ng ano mo? O basta malaki na napanalunan niya. Banggitin na natin! Banggitin mo. Ikaw na Magkano? magbanggit. Gusto ba natin malaman magkano? Ay, ito pala yes, po. okay. Ito po, Ayan. ma'am. Oh Magkano? my gosh, kailangan ko sumali niyan. Aba. 500,000 pesos! Grabe, congratulations! Talagang pangtulong sa negosyo. Yes, Okay. because we want to encourage and to promote entrepreneurship among our OFWs and your families. Na kahapon galing lang ako sa isang event sa Calapan, parang sinasabi, rurok ng pangarap. Yung pag-abroad nyo, pwede nyong ma-reach yun, pero gusto rin naming masabi sa inyo na kahit bumalik na kayo dito, pwede pa rin ninyong maabot yung rurok ng pangarap, just like Ken and just like our other Likha national winners. Kasi si Ken, sumali siya sa Likhang Marino as a former seafarer. But earlier, we also had our Likhang Kababaihan na ang national winner naman namin ay galing ng Davao City. At tatayo lang po ako kasi ito Yes, po yung... please share it. Ito po yung, si Sweet Rose Montepio, former domestic worker po, at siya po ang Likhang Kababaihan national winner. And she also won the same amount that you mentioned. 500,000. 500,000. Huwag din natin itago kasi sige kailangan po. nila malaman na nakakatulong ang gobyerno. May gantong proyekto. Importante to. Oo, may Kwento ko din ginagawa. lang ha. Dinala namin ito sa aming overseas caravan to promote the programs and services of DMW, including reintegration. Maraming sa Italia namin dinala at maraming nagbabalik-balik na OFW ang sinasabi nila para siyang Pinoy Longchamp. Pinoy Longchamp at gusto nilang bilhin Parang talaga. branded. Branded oo. talaga siya. So yung ganito, kumbaga, and she also opened her store. Katulad ni Kenneth, inopen niya yan noong October 2025, no? Yung inyong October salon. 28 pa. Yeah, so yun, marami ng And actually ngayon, meron kami yung third edition which will happen next week.
Likha Global naman, these are for active OFWs. Ibig sabihin, mga nasa ibang bansa pa ha, Pero pero nagpaplano na, nag-iisip nag-submit na. sila ng business plan. Meron kaming portal. You just have to follow our FB page ng National Integration Center for OFWs. 39 active OFWs ang pauuwiin namin dito sa Pilipinas. Uuwi sila December 10, and then December 15, dito po sa SMX, will be the grand national awarding ceremony. And they will also win the same amount po. So we want to really encourage entrepreneurship. We want to encourage na yung mga OFWs like Ken ay magplano with the families para pag uwi dito sa Pilipinas, maayos pa rin talaga ang buhay. Director Andes, sa totoo lang, sobrang kinikilig ako. Tumataas yung balahibo ko sa mga kwento ninyo. You know, oftentimes, we always make reklamo na ang gobyerno walang ginagawa, lalala. But here we see your institution actually helping bring back, di ba, our OFWs. Kasi pwede naman dito sa ating bansa rin sila. Although maganda yung experience abroad, pwede nila maibalik dito at makatulong rin sa ating mga kababayan. Napaka-importante po noon, no? I hear a lot of stories na families breaking apart, they can't see each other, talagang pinaghihirapan para lang kumita ng pera. But with what you're doing, napakalaking bagay na naibabalik sa Pilipinas mismo. Okay. Miss Ken, tanong ko lang muna sila para makarelate talaga. Sino dito ang naging seafarer or seafarer pa rin na OFW? Taas ang kamay mga seafarers. Ayan, proud seafarers natin. Meron pa ba? Sa kaliwa meron. Dito sa bandang kanan, may mga seafarers ba? Meron. Okay, sa likod, meron din doon seafarers. Wow, mga kababaihan din. Interesting. Okay, sabi mo 3 years. Okay, nung pumasok ka sa pagiging seafarer, naisip mo ba na forever ito, mga pang 20 years ko itong gagawin, ipon-ipon, hanggang makapagpatayo? Or you always knew sa puso mo na stepping stone ko lang to? Nung una po, talagang pangarap ko ang pagbabarko at nakaano po sa isip ko na dito ako tatanda at para makapag-ipon, gumanda ang buhay. Yun nga po, hindi pinalad, nagkasakit. Then, nung nauwi po ako ng Pilipinas, iniisip ko, hindi na ako makakabalik ulit ng pagbabarko kasi may operation na ako. Then, hindi ko alam before, ang DMW, ang Department of Migrant Workers. Then, yung mga kaibigan kong seafarer is na-mention lang po nila na we have benefits to DMW para sa mga medical repatriated na OFWs. So nabalita lang sa'yo, na Yes ikwento po. lang. Okay. Yes po, yun po yung tinatawag nilang Action Fund. Then, hinanap ko po yung sa DMW, nagpunta po ako doon para magpasa lang about sa medical assistance. Then luckily naman po, last day ng pasahan ng Likhang Marino, Paano mo narinig yung Likhang Marino na contest? doon din po mismo sa regional na po ng Nueva Ecija. Then sabi nila sa akin, Sir, why you don't try to magpasa ng business plan proposal para if ever na pala rin kayo, hindi na kayo mangingibang bansa ulit. Then, nagdalawang isip po ako noon that time kasi last day. Pero, ginawa ko po siya once na makauwi ako ng bahay, then nakapag-submit po bago sumapit yung deadline. Then luckily, na-interview po kami for screening sa top 12 and na pasama sa top 12. So ngayon, bukas na yung salon mo. Yes Ano yung po. pangalan? Kashmir Yan. Magical Touch Salon. Okay, gano'n na siya katagal? 1 month pa lang po. 1 month na siya. November 28. Biruin mo yun? Yes from, po. from on the day itself, kailangan mo mag-submit to ngayon, totoo Ngayon, na siya. totoo na. Ang gusto kong itanong sa'yo, anong feeling? Compared doon sa, di ba nag-OFW po kayo at sabi mo, dream na dream mo yon. Yes. Pero ngayon na nagdenegosyo ka, syempre mahirap pa rin ang pagdenegosyo. Pero ano naman ang feeling na may sarili ka ng negosyo? How do you compare both po? Ngayon, super happy kasi nandiyan ang DMW to guide me, to assist me, to counseling me. At hindi ko na po kailangan pang lumayo ulit, mapalayo sa mga mahal ko sa buhay. Hindi ko na kailangan pang mamiss sila pag may mga special occasions dahil meron na akong sariling negosyo na palalaguin ko pa at lalago pa. And ikaw na rin ngayon ang nagbibigay ng trabaho. Yes po. Actually po, I have an OJTs na mga estudyante from grade 11 to 12.
mini-mentor ko po sila, tinututor ko, then nag-aano na rin po sila sa aking salon, nagsa-sideline na rin po sila. Wow, 'di ba? From dati na naghanap. Yes, deserve niya ang ating palakpak. Oo, totoo naman kasi hindi biro na, akala natin before, yan na yung pinakapangarap. Eh, totoo naman, malaking pangarap siya at nakakatulong sa ating mga pamilya. But also ngayon, ikaw na yung nakakapagbalik sa sarili mong bansa at kapwa Pilipino. So thank you so much. Thank you po. Okay. Director Ande, narinig ko from Ms. Ken na hindi lang pera ang binibigay natin, mas may importante pang binibigay. Yung mentorship, yung pag-guide sa kanila. Let's talk about that. How can they approach you to know? Kasi syempre, iba yung give men fish and teach a man how to fish, di ba? So let's talk about that. Pwede silang lumapit at maghumingi ng tulong, guidance ba? Actually, oo, kasi hindi naman, kumbaga the resources that we have is very limited. Hindi naman kami lagi nagbibigay ng 500,000. Di parang Santa Claus lang Yes, every hindi kami time. mga oo. but there are other forms of assistance that we can provide like mentorship, di ba? Business mentoring. Kasi ang isang na-realize din namin is maraming mga OFWs ang umuwi na nagtatayo ng negosyo on their own. Di ba? But they can benefit from the mentorship, from the technical assistance, the guidance. Kasi minsan din, yung pag navigate mo dun sa government bureaucracy, sa pag-comply, sa mga regulatory requirements, very challenging. So kung merong silang nasasandalan, merong gagabay sa kanila, merong magsasabi na ganito yung gawin mo, pwede ka naming tulungan, yun, malaking tulong na din yun sa kanila. And not just mentorship, but right now we have our Buy Local, Buy OFW program. In fact, the products that you see here are some of the OFW entrepreneurs na na-map namin. And binibigyan namin sila ng opportunity for increased Ma'am, market kukunin access. ko ha. Yes po. Packaging pa lang, ang ganda na eh. Pakita natin. Yes. Okay. Ito po yung authentic vanilla extract ni Melvin, one of the awardees. And then ito nga po, at saka Ay, ito sorry. pala, sorry. Kinuha ko na pala, ma'am, ito po. Di ba, Ayan, pakita natin. Anong storya naman yan, ma'am? Yes po. Actually, ito kahapon ko lang to nakita. Di ba ang ganda, ma'am? Fashion. Very- Akin na yan, fashion. ma'am. Ay, ma'am. Uuwiin ko na to. Hindi, pero sa totoo lang, quality. Quality. Alam mo, pag hinawakan mo, Quality. oo. Kahapon ko lang to nakita actually. I was in Calapan, Oriental Mindoro. Ginagawa ito at gininegosyo ng isang OFW from Hong Kong. Ang ganda ng kanyang gawa. And then this calendar that we have, 12 months siya, it features 12 OFW entrepreneurs. Yung storya nila, no? Yung storya nila, yung mga Pinapakita ko produkto ito sa nila, yung pagkain. business nila. Ito yung binanggit nyo Yes, kanina, ito ma'am. yung national winner. Ng bag, Ito no? po, ng bag. Iba-iba yan. Meron kami dyang Ano naman po ito, ma'am? ito mga ano naman po ito. Pet products Pet naman. products naman po yan. Opo. Okay. At meron din dyan yung mga restaurants done by chef, si Chef JV po, from Iloilo. Nakakain na po kami sa sa restaurant nila. Napakasarap. Fusion of Mediterranean, Indian, and Filipino. Ang sarap po ng pagkain. So we realize na talagang ang daming umuuwi na sa sariling sikap, nagtatayo ng negosyo. At makakatulong kami sa pamamagitan ng mentorship with Go Negosyo and other partners, increased market access, and in ganito, promotion. And also assistance. And Malaking assistance. bagay yan, oo. When yung we contest, no? Yung Oo. contest, yan, para ma-encourage kayo na minsan nga pag nakakamit kami ng mga OFWs na nasa abroad pa, tinatanong namin, kailan ba kayo uuwi? Sabi nila, actually wala pa kaming plano umuwi. Sabi namin, then this is the best time for you to prepare for your reintegration kasi may time pa kayong mag-ipon, may time kayong alamin ano yung mga processes, pagtatayo ng negosyo, etc. etc. So, kumbaga yung pag-reintegrate ninyo, hindi lang dapat yan pag mag-for good na kayo. Dapat, katulad nila Ken at yung iba pang mga tinutulungan namin, dapat pinagpaplanuhan at pinaghahandaan talaga siya. I'm so proud of what you do in your department and in your institution. Napakalaking bagay na lagi namin sinasabi dito sa Go Negosyo, kung walang kwento, walang kwenta. And hawak nyo ang mga kwento ng katulad kay Miss Ken na talaga namang hindi inakala na may mararating pang iba sa sariling bansa, ha? Okay, I think you are the best person right now, Ken, dahil napagdaanan mo eh. 'Di ba? At dumating lang sa lap mo and you took the challenge. Sige na nga, magbibigay ako ng business plan kasi pwede namang hindi. Sa totoo naman,
yung pressure na yon na parehong araw, mag-iisip ako ng negosyo, magsasubmit ako sa contest, baka matalo ako, rejection, ganyan-ganyan. Di ba yung mga usually na inisip nila? So you're the best person to actually give an advice sa mga OFW natin na nandito ngayon, mga nagbabalik bayan, nababalik bayan din, at may mga iba pang pwedeng mangyari sa buhay nila. Ano yung mga advice mo for them? Advice ko po sa mga co-OFW ko na habang nasa ibang bansa po tayo, mag-ipon tayo. Kasi hindi habang buhay na nasa ibang bansa tayo. At wag po tayong matatakot na umuwi ng Pilipinas. Dahil nandito po katuwang ang DMW upang tulungan tayo para makapag-umpisa ulit ng negosyo dito sa Pilipinas at mag-guide nila tayo ng maayos. Beautiful, short but sweet. Gusto ko yon. Huwag tayong matakot umuwi sa sarili nating bansa. After all, dito naman tayo lahat pinanganak. Let's give a big round of applause to Miss Ken. Di ba usually pag good news, akala mo kwento lang, ito totoong-totoo na, and good luck in your business. Thank you, Maraming ma'am. salamat Thank you sa po. ginagawa mo rin, sa pagtulong rin sa iba, kasi nagbibigay ka na rin ng trabaho at Yes. nagpapaganda ka pa ng mga ibang tao, di ba? Thank you po. Ma'am, can you also invite them? Dahil lahat naman po dito ay mga OFWs, may kapamilyang OFW. If they need assistance, if they need help, ngayon alam na nila, ay, nandyan pala yung DBM. Can we invite them po? What can they do to check out po? Yes po. Please like our Facebook page, ang National Reintegration Center for OFWs. May booth po kami doon sa likod. Pwede nyo puntahan. May mga products pa po na iba na dinidisplay namin ng mga produkto ng OFWs. At gaya nga ng sinabi ni Ken, huwag kayong matakot. Kasi sa totoo lang, kayo mga OFWs, one of the most important characteristic ng isang negosyante or entrepreneur is being a risk taker. And the fact that you are OFWs, you already took the risk, di ba, of going abroad. So gamitin nyo yung risk-taking character ninyo to also join Likha because we will start again a new series next year. Actually, ilo-launch namin Likhang Kababaihan, Likhang Marino at Likha Global. So we invite all of you to join kasi malay mo, isa sa inyo dito ang national winner na ng Ang ganda ng 500,000 message! pesos. Saan nila pwede makita Diba? yon, ma'am? Yung lika sa Sa- website, Facebook? Sa FB page po namin ng National Reintegration Center for OFWs. Ayan. Nandun po, meron po kaming booth doon. Puntahan nyo po para makuha nyo po yung QR Andiyan code. naman pala tayo, so pwede sila magtanong at pumunta Yes dito na po. mismo habang nag-i-event tayo. So, tatandaan ko yung mga pagmumukha ninyo kasi baka isa sa mga winner. Kayo na po ang nandito Correct. on stage. Yes, Hopefully next year. Next year. Sino ha? dito medyo nakiliti at parang gusto sumali sa contest? Sinong sasali? Sino sasali? Oh, si Yes! Ma'am sasali. Walang Sasali. imposible. Walang imposible Walang po. Thank you so much, of course, to our Director Ande, and of course, Miss Ken. Let's all please stand up here to be able to take a photo. Naku, na-excite naman ako. Imagine, isa sa inyo, pwede naman ang kwento ninyo ang nandito kasama ko sa stage next year. O, di ba? Nakakatuwang malaman na may mga success stories na ganito. Ayan, dali natin. Tulungan ko po kayo, ma'am. Ayan. Para i-showcase naman natin yung mga produkto nila.